At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang buong bansa sa balitang muntik nang mapatay si Senator Rodante Marcoleta matapos ang isang tangkang pamamaril kagabi sa Quezon City. Ayon sa mga ulat, sakay umano ng kanyang sasakyan si Marcoleta pauwi galing sa isang pulong nang biglang sumulpot ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo at pinaputukan siya ng walang babala. Mabuti na lamang at nakailag ang kanyang driver at agad nakatakas sa pinangyarihan ng insidente. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakahuli ng isa sa mga suspect. Sa unang investigasyon, napag-alamang may mga koneksyon umano ang gunman sa isang kilalang politiko. Sa nakakagulat na pahayag ng suspect, direkta niyang itinuro sina President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez bilang mga nag-utos umano sa operasyon laban kay Marcoleta. Ayon sa gunman, may di umano'y itong nakuhang malaking halaga kapalit ng pananahimik matapos ang operasyon. Ngunit sa takot sa posibleng gatihan, napilitan umano siyang magsalita matapos siyang maaresto. Samantala, maring itinanggi ng Malacanang at ng kampo ni Romualdez sa mga paratang at iginiit na ito ay bahagi lamang ng black propaganda upang sirain ang administrasyon at pagdudahan ang mga leaders ng bansa. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo sa tangkang pagpatay kay Marcoleta. Nananawagan naman ang kongresista ng hustisya at proteksyon para sa kanyang pamilya. Nananatiling mainit ang isyong ito at marami ang umaasang lalabas ang buong katotohanan sa mga susunod na araw. Abangan pa ang mga susunod na detalye dito lamang sa aming istasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ngayon, mga kababayan, ito mga chika boom boom, Hanash 101. 'Di ba? Sana mahawaan na ako ng kapayatan ni Aiko, 'di ba? Para naman magka-level ang aming alindog. Pero syempre, alam mo naman, ganda-gandahan ng lola mo. Oh, okay. Ano ba ang sabi niya? Sabi sa chismis o sa balitang showbiz, Aiko Melendez and Zambales 1st District Representative Jefferson J. Kong-hun have broken up. The actress announced through a social... hindi ko nabasa, sis. Meron pala siyang post. Ano ba sabi niya? Okay. Dapat pala nagbasa muna ako. Teka, hanapin muna natin yung mga hanash ni Councilor Aiko Melendez. Tingnan natin. Good for you. Pero syempre, alam ko, lungkot-lungkutan. Ikaw ba naman, pag pumapag-ibig ka, tingnan natin ang post ni Palangga. May post ba siya? May post daw eh. Busy ang ating busy pala sa charity work si Palangga. Okay. Okay. Ito may official statement. May official statement pala. Sabi ni Aiko, after 4 months of reflection and careful consideration, Congressman Kung-hun and I, have mutually decided to part ways and go our separate directions. This decision was not made lightly but comes from a place of respect and understanding of what is best for both of us at this time. We want to make it clear that no third party was involved in this decision. Hulaan ko lang to ha. Ito na lang basahin natin. Hulaan ko lang to. Baka may mga nakita si Councilor Aiko na mga, hindi baka, feeling ko nakita niya yung ginagawa ng partner niya. Ito, this is just me, I don't talk about, hindi ko siya nakausap. Ngayon ko lang nabasa yung kanyang statement. Baka nakita niya, kasi Sara talaga yan. Si Aiko, Sara supporter talaga yan. Alam niyo yan. VP Sara talaga yan siya. Sabi niya, we want to make it clear that no third party was involved in this decision. Ay nako sister, kung mag third party pa naman yung jowa mo, no comment. Okay. Ayoko nang dagdagan pa, sis. Sabi niya, we remain grateful for the memories we shared and for the support many of you have shown throughout our journey together. Minsan nga parang vlog, yung parang yung mahinaan yung boses. Our focus now is to move forward with grace. He in his continued public service, no? I don't think so, sister. And in mine, always guided by the values of respect, kindness, and dedication to the people we serve.
We ask for understanding and privacy as we go through this transition. Thank you. Since nag-ask siya ng privacy, syempre, showbiz yan. Pero sa akin lang, ako lang, opinion ko lang to. I don't know your opinion, guys. Pero I think, nasa tamang landas si Aiko, no? At kasi talagang naghuhunos dili lang talaga ako. Kasi, itong si Kung Hoon, nakita nyo naman kung gaano atakihin si Inday Sara. Since walang third party, baka naman it's about na-realize, minsan kasi pag nagmamahal ka, bulag ka talaga sa pag-ibig, di ba? Kailangan, yes, Rene Garban, Kung Hoon is so corrupt. Okay, the fact na pumirma yan sa impeachment ni Inday Sara, yan lagi bumabati ko sa mga Duterte. So, di ba? Ano pang i-expect mo? So, ako ang ano ko lang dito, ang aking pananaw, kasi walang third party, baka sukang-suka na si Miss Aiko Melendez sa ginagawa ng partner niya. 'Di ba? Kasi ganoon 'yun eh. Pag nagmamahal ka, we have to face it, mga kababayan. Kapag nagmahal ka, minsan nga 'di ba, mahal mo kriminal na eh. Manggugurgur na and everything, parang bulag ka pa rin. Kasi nababalot ang iyong pag-ibig, kumakabog-kabog ang iyong puso at iyong isip kasi mahal mo yung tao, 'di ba? I think may mga taong ganon. But I'm so happy for you. I'm not happy because for sure nasasaktan din siya. Lahat naman tayo na pumapag-ibig, kahit siguro mga kriminal o mga adiktos katulad ni Bangag, pag naghiwalay sila ni Lisa Tanas, 'di ba? Naghiwalayan sila dati, si Bangag tsaka si Lisa Tanas. Tinapon ni Imelda Marcos sa Thailand yan, ibinigyan ng pera eh. Si Lisa Tanas, nandun yan pakalat-kalat sa Thailand. Baka si Lisa Tanas nagpapalit, baka dati siyang lalaki. Tapos nagpapalit siya ng kipay sa Thailand. Joke lang. Okay, baka i-twist na naman nila. So anyway, going back dito sa kay Aiko Melendez, good for you. 'Di ba? At least, I mean, ang panawagan ko lang, if you know something na ginawa nitong partner mo, baka naman, sis, magpa-interview ka dito. Baka naman pwede mo nang i-booking ng bonggang-bongga yan. Supporter talaga siya ni Inday Sara. Pero since politiko naman to, kaya okay lang naman pag-usapan natin. Hindi lang tayo nagmaritesing or something. But yeah, I'm so happy kasi nga na ako naniniwala ako na itong si Aiko ay straightforward na politiko. Alam mo kung bakit? Wala mang record sa pagnanakaw yan eh. 'Di ba? Ang buhay niyan hindi naman nag-escalate to the highest level. 'Di ba? It's the same thing. At kasi 'di ba sabi ko sa inyo nung friend ko pa, yung common friend namin, the reason why na nakausap ko yan, saglit lang, hindi ko siya na-meet in person. Pero may mga information na nakarating sa akin na Aiko Melendez is really, when it comes to family, talagang, yung, di ba kanya-kanya tayo may mga problema sa buhay, pamilya, tapos siya counselor, ganyan-ganyan. Parang katulad siya natin na talagang, she's just like an ordinary, Filipino na may hinaharap din na mga eksena sa buhay, na pamilya at the same time as counselor, ganyan-ganyan. Pero ako naman, yes, Aiko Melendez ay maka-Marcoleta. Maati naman yan. Kaya nga sabi ko nga, kung walang third party, baka hindi na nakayanan ni Palangga. Diba? Hindi na nakayanan ng mga eksena nitong J na to. Anyway, mga kababayan, okay, this is it. Okay, ma'am, nagpost si Bullshit Malcolm humingi ng sorry. Sabi ni Beverly Payo doon. Papunta na tayo dyan. Okay? Sa eksenang yan. Okay, may mga liliwanagin tayong mga kadyutangan. Okay, move forward na ako tapos na tayo kay Aiko. Unless may mga showbiz chismis pa kayo na gustong idagdag. Sabi ni Ko Japing, she is also very vocal of her admiration to Senator Marcoleta. Kaya nga, tignan nyo. 'Di ba? Kaya ako naman, pag kunyari, yung partner ni ganito, partner ni ganyan, kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao doon sa partner niyang politiko. So ako naman, di ako basta-basta bumubula-bula na lang yung, bumubuga-buga na lang ng apo yung bells ko. Okay, so tignan natin kung may nag-message sa atin ng mga update sa buhay. Alright, so ngayon mga kababayan. Okay, di ba kagabi pinag-usapan natin si Briton? Okay, ngayon nag-sorry siya. Sabi ko nga, booking ang Breton. Si Aiko naman umamin na wala na sila. Okay, close na natin si Palangga. Okay, dahil kakampi natin yan and I'm so happy. Move on, you're so sexy.
You're so beautiful like me. O, di ba, dapat idamay ko yung sarili ko. Ang lagay ba, siya lang. Hello? Dapat sama natin yung mga sarili sa mga kaalindugan. Okay, I will answer. Okay, dahil nga, according to, to Briton, okay? Ay, nako. According to Briton, saan yung statement niya? Pull up lang natin. Saan ito? So, nagulo ko daw yung kanyang bakasyon kasi kayo naman, pag nagbukas ng bibig, ang nagbuga ang dragon ng apoy, di ba? Nilulusob nyo, inililipat nyo yung torch. Inililipat nyo yung apoy papunta sa kalaban. So, okay. Sige, mag-comment kayo na mag-comment. May basahin natin mga hitad. Okay, first statement. Okay, what's that? Naging siya ng sorry, di ba? Okay, nasa na kung kagandahan na nakikita ko. Ay, nako, ang buhay ni Maharlika. Ano pangalan nitong Briton na ito? Teka. Ito, hanapan natin. Actually, hindi ko naman nababasa at nagiging active. Hindi ko alam kung anong buhay niya. Excuse me. So anyway, may mga hanash at may mga sorry siya. Syempre, gitwist na naman ng mga alpotera na ako ay nakikipag-away, di ba? Hindi naman bago sa akin na bumubuga ng apoy. Anyway, sabi ni Briton, I am kind of stressed now and upset over accusations that I was paid to support FPRRD. The real truth is that I am in a lot of debt due to my constant visit. Oh, mga kababayan. Unang-una, hindi ko siya inakusahan. Okay? Ano ba yun? Nakapalangga. Alright. Okay, asan na yung sinabi ng loko-loko? Okay. Unang-una, mga kababayan, okay? Ito to. Hindi to. Okay. Yeah, okay. So, unang-una, hindi ko siya inakusahan. Okay? Ang tinanong ko lang, kasi naman ikaw, Dong, nagpakita ka ng regalo. O, buti na lang may regalo sa harap ko, di ba? Ano ba laman itong regalo na to? Sa ano ko to? Sa apo ko. Ano ba to? May regalo galing sa school. Ano ba to? May mga regalo. Di ba? Nagpakita siya. Buti na lang may regalo talaga, no? May watercolor. Mga ganyan. Hanggang sabi, nagpasalamat siya na di ba? Thank you, Alpots. Meow, meow, meow. Di ba? Yung mga ganito, ganyan. Okay. Ngayon, mga palangga, nagpasalamat. Ang tanong ko lang, ano ba yung laman? Baka pera? I'm just asking. Masama ba magtanong, mga hitad? Okay? Sabi ni Beverly Payudon, ma'am, umuwi na si bullshit Malcolm. Bye Philippines na for now. Okay. So, diba, siya nagtatanong lang ako, baka mamaya ginto, baka mamaya pera pala, kayo nakalimutan pasalamatan si Palangga Hanilet natin. Kasi ako, awayin nyo lahat ng Duterte, kaaway nyo talaga ako. Dahil hindi ako namimili ng kakampihan. Diba? Hindi lang si Inday yung ipagtatanggol ko. Ipagtanggol ko lahat dahil syempre, mahal ni PRRD yan diba? So, ganun ang mga eksinahan natin. So, i-clarify ko lang sa'yo, Briton. Ang punto ko lang naman, okay, appeal to emotion na naman. Punong-puno siya ng utang ng credit card. Chuchu-chuchu. Ako din, punong-puno ng utang. Ako din, pa-cruise-cruise lang ang hitad, pa-swipe-swipe lang. Pero hindi ako nag-a-appeal to emotion na sasabihin ko na, yung nagsasabi, naku, pumunta ako sa dahig, pumunta ako 2 beses, nangutang ako, dahil kay PRRD, Walang ganunan. Kasi lahat naman ng mga pumupunta dyan, nangutang din yan Aminin nyo, yung mga pumunta sa Hague, nagpakita kayo ng support kay PRRD, kumaskas lang kayo ng credit card. So, pero hindi naman natin kailangan ipangalandakan yan sa buong, sa mga sandatahang alindog, di ba? Okay, Briton, okay? Nasabi mo naman na nangutang ka, di ba? Hindi ka naman kita inakusahan. Tanong kita naman nung regalo sa'yo ng Team Alpotera. Bakit hindi mo binigay yung credit kay Palangga, okay? Kay Hanilet, na
pumayag, mamaya isa-isahin natin yung mga sinabi niya, na pumayag na ikaw ay papasukin doon sa i-entertain sa kanyang bahay, di ba? Yung sinasabi mong may utang ka dahil sa pag-ano ka, ng utang-utang ka dahil sa pagsusuporta mo, darling, irrelevant yan. So, maghalongkatan tayo ng utang. Irrelevant yan. Number 2, itong sabi mo, I am only telling this in hope that she will believe me. I think he's referring to me, right? If she would like me to furnish her with my bank statements, credit card bills, etc., that's fine. Or in fact, I sworn affidavit that I was never paid a penny to make any post, etc. Sworn affidavit. O baka naman pag pinanotaryo mo 'yan, 'di ba? I-discredit yung yung signature ng abogado. Hindi ko sinabi. Okay? Mga kababayan, na 100% ako ay ikaw bayaran ka. Tinanong kita, ano ang laman ng regalo ng mga alputera? Pera ba yan? Ginto ba yan? O condom? O STD kit? Or whatever? Wala naman akong, di ba sila kasi nagpo-post dyan, mga palangga, di ba? Ang issue dito, Bretonski, yung pagpapasalamat mo sa maling grupo. Yan lang ang tanong ko sa iyo eh. Hindi nga kita minura. Did I say something doon sa vlog ko? Ba't doon sa vlog ng Team Alindog, nagmura ako? Para naman mag-init ang mga jutang Genemes, di ba? Nagmura talaga ako kasi hindi ko pa ito nababasa yung mga, actually, pasalamat nga siya, hindi ko pa nabasa ito mga eksena niya. Ngayon, mga kababayan, ang problema kasi dito sa mga to, nila ginagago kayo, niloloko kayo. Ang simple lang ang yung sinabi niya. Simple lang ang question ko. Bakit ka nagpaalam sa tao o sa mga taong hindi naman yun ang nagbigay sa iyo ng parang hindi ka inauthorize para pumunta ka doon o hindi ka pinayagan. So yun ang question ko. Tapos sabi nito, my support was born out of a burden and sense of duty to the former president after the way he spoke to me at the palace back in 2017 and how I feel now that he is still incarcerated at The Hague. Wow! Talagang grabe, ano? Anong kinalaman? Ano na naman to? Babrag na naman back in 2017 na inspired kay PRRD, di ba? In-emote na naman yung kanyang personal experience. Chuchu na inspired kay PRRD. Blah, 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 blah. Ang sinabi ko lang, Dong, magpasalamat ka kay Hanilet sa tamang tao, the reason why nakapasok ka, nakapagpa-picture ka sa harap ng bahay niya. Dami mong hanash. Di ba? Sino nagturo sa'yo niyan? Team Alpot? O sabi pa niya, I will continue to visit The Hague and do all I can to fight for his interim release as long I am able to. Really, Charlie? Fight? For interim release? Naglolokohan na naman tayo dito. Hindi nga mapalaya-laya ni Amy Marcos si PRRD. Ikaw pa? Anong power mo? We can show our support. But fight sa interim release ni PRRD, kahit na pagsasapakin ko yung mga tao doon, sa katapangan, hindi ko mapapalaya si PRRD unless i-extract natin si PRRD. Diba? Extract natin siya. Okay. And dito sa Briton, I'm so happy also that you're supporting PRRD. But the issue here, it's not about that, darling. The issue here is about thanking a person na nagbigay sa'yo ng pahintulot na mag-optics. As simple as that. So yung pag-usapan natin support kay PRRD, gusto niya ba magkwentahan tayo? Magkwentahan pa ba tayo? Mga pinamasahe natin, ang mga kinain natin, ang pina-aeroplano natin? Boy, hindi yan ang issue. Ang issue dito ay ang pasasalamat sa tamang tao. Hindi sa alpoterang pinapahiya ang Pangulong Duterte, hindi sa mga team na binababoy ang Pangulong Duterte sa likod ng kamera.
hindi sa mga alpoterang bumubukangkang sa ngalan ng power at salapi. Isa lang naman ng, alam mo kung tapos may mga drama ka pa, you're not good at remembering. Mamaya pupunta tayo doon. So you're not good at remembering. May ano pa siya people's names, parang ganon. May mga ganong bullshit, Malcolm. Si Beverly pa yun, galit na galit talaga eh. Okay, next. Subject to be honest, the video and accusations from Ma'am Maharlika totally spoiled my trip. Okay, good. At least naramdaman mo ang hagupit. You know why? Hindi ko intensyon. Hindi ko nga alam eh. Kung aalis ka or what. Sabi niya, her baseless and unfounded theories about me have caused me to forget important stuff. Ako pa ngayon may kasalanan. I was supposed to do this morning. I hope she is satisfied. Oh yes, I'm very happy, darling. Di ba? Baseless. Theories? Paano naging theory yun? Ang sinabi ko lang, pasalamatan mo si Hanilet. Yung pinagpapasok sa'yo, anong theory-turing kajotahan na naman yan? Diba? Anong basis theory binato ko sa'yo? I-clarify mo nga. May sinabi pa akong corruption sa'yo na nagnakaw ka ng flood control. Simple uli, babalik natin mga palangga, you just honor Miss Hanilet Avancenia kasi siya ang nagpapasok sa'yo. Huwag na mag-appeal to emotion. Wala talaga kayong pinagkaiba sa alpot. Mamaya pala, isulat ko pag-usapan natin yung mga donation nila. Ayan, para mga flood control, ano yan. Isulat ko dito. Nasa tabi papel ko. Alam mo naman, sulat natin dito sa regalo. Okay. Sulat natin ang donation drive ng mga jalpots. Okay, mamaya diyan ka lang. Okay, now, sabi niya, I can't even sleep in the plane and my experience of the Philippines is now messed up over what she said. Di successful. Na messed up pala. You deserve it, darling. Again, this is emotional appeal na naman sa inyo. Drama na naman. Si Maharlika na naman ang may sala. Lahat na lang. Pati baha, lindol. Kay Maharlika nyo isisi. Ang sinabi ko uli, Dudong, nag-thank you ka lang sana kay Hanilet. Hindi tapos na ang, nawala internet ko. Buhay pa ba ako? Di ba? Nawala ba ako? Okay. Ang sinasabi ko lang sa iyo, Dudong, di ba? Magpasalamat ka sa tamang tao. End of story. Bullshit, Malcolm. Sabi nga ng comment. Sabi nga ni Miss Hanilet. Okay? So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Okay? Ang ibig sabihin dito sa mga statement niya, noong mga dramatization niya, hindi yan ang issue. Ang issue ko, magpasalamat siya. I-acknowledge mo. Okay? I-acknowledge mo yung taong nagbigay sa'yo ng what? Okay? Nasaan na yun? Ayan. Ayan. Alright. Okay, ito. Dahil lang. May hinahanap lang ako message. Alright. Yeah, credit card. Diba? Ang sinabi ko magpasalamat sa mga mensahe nitong lolo mo. Okay, meron dito sa mga kachuba-chuchu. Okay? So again, ito yung statement niya kanina. Okay. Yun nga. Ang sinabi ko, hindi ko naman sinabing kasabot ka ng kontraktor. Wala naman ako sinabing ganyan. Ang problema kasi dito mga kababayan, appeal to emotion na naman nga yung ginagawa nila. Okay? So, mayroon siyang sinabi, no? Itong si, here we go. Okay? Ito. May sinabi siya. Okay. Butan lang muna natin yung ano niya, yung kanyang page. May nagpasalamat daw siya kay Kitty. Okay? Nag-usap daw sila ni Kitty. Basahin ko lang to para may dramatization na naman, 101. Okay? Accusation. Asan yung sinabi niya kay Kitty Boom Boom? Alright. Okay, a personal statement and an update on my apology. Asan yung unang apology niya? Magchismisa na lang tayo habang ninanakawan tayo ng gobyerno, di ba? Kasi ayaw nyo pang patalsikin si Bangahitad. Okay. Sabi niya, ayan, hindi ko napanood yung vlog niya, mukhang stress si lolo mo, kawawa naman.
Kawawa naman ito. Ikaw kasi, sumasawsaw ka sa mga Team Alpot. So, anong napala mo? Matanda na pala ito si Dudong. Sa bagay na-meet ko to eh. Ngayon, pag-iralin ko lang yung awa ko, pag hindi natin kasi kinall out itong mga ito, walang mangyayari. Ang dami niya palang vlog. Okay. Gamit na naman si Miss Zimmerman asan yung dramatization ng okay. What the heck? Asan yung kanyang thank you message? Ito. Ito ba yun? Ayan, sabi niya, a personal statement and an update on my apology on board Qatar Airways, dude, using the Starlink Wi-Fi. May ganarn pa. Okay. Sabi niya dito, when we took off from the Philippines, Ma'am Hanilet personally reached out to me regarding my visit the other day to the house of Tatay Digong. To the house of Tatay Digong. Ayan ka na naman eh. To the house of Miss Hanilet and Tatay Digong. Mali ka na naman. Sabi niya, she explained her side and how she felt it. Sabi niya, I admitted I was insensitive and wrong in my actions. O buti naman. Di ba? We were able to message each other and have a meaningful conversation. I am happy to report that she understands me and what happened. I was able to speak